Chapter 1531. Narinig ang mga salita ni Mitchell. Naglabas si Sebastian ng masamang intensyon habang malamig na tinanong, naniniwala ka bang kaya kung tapusin ang buhay mo dito at ngayon? Si Mitchell ay parehong galit at natatakot habang sumagot siya, Sebastian, huwag mong isipin kahit sandali na natatakot ako sa iyo. Ngunit, ang kanyang panloob na kaguluhan ay nagkanulo sa kanya. Natalo siya ni Sebastian isang araw bago iyon, alam na alam niya na mas maraming benepisyo ang nakuha ni Sebastian mula sa spiritual infusion kaysa sa kanya. Ngayon, sigurado si Mitchell na wala siyang laban sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magmukhang kalmado, bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Mitchell. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat ng may kaba habang sinisikap niyang iwasan ang nakakatakot na titig ni Sebastian. Lumapit si Sebastian sa kanya ng paunti-unti, ang kanyang nakabibinging aura ay nagpapahirap kay Mitchell na huminga. Kung maglakas loob ka pang magsalita, hindi ako magdadalawang isip na gawing libingan mo ang lugar na ito. Ang boses ni Sebastian ay kasing nakakatakot ng bulong mula sa ilalim ng lupa. Agad na humakbang ang dalawang nakatatandang Alpon, inilagay ang kanilang mga sarili sa pagitan ni Mitchell at Sebastian. Isa sa kanila ang matigas na nagsabi, Sebastian, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ito lugar para magwala ka. Nagbuga si Sebastian ng malamig na pag-ubo. Umayos ka, o aayusin din kita. Nakita ang sitwasyon na lumalala, agad na nakialam si Lillian at sinabi, Sebastian, please huwag mo itong gawin. Hindi ito sulit. Tumingin si Sebastian kay Lillian, at bahagyang hamupa ang kanyang matinding pagnanais na pumatay, bagaman nanatiling nakatuon ang kanyang tingin kay Mitchell. Isipin mong maswerte ka sa pagkakataong ito. Pero kung may susunod pang pagkakataon, hindi ka makakalabas na walang sugat. Pinagpag ni Mitchell ang kanyang mga ngipin ngunit hindi siya naglakas loob na sumagot. Humarap kay Lana at sa iba pa, inutusan ni Sebastian, tara na. Ang grupo ay umalis sa lugar sa ilalim ng pamumuno ni Sebastian, na iniiwan sina Mitchell at ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya Alpon na nakatayo sa malungkot na katahimikan. Habang pinapanood ni Mitchell na naglalaho sina Sebastian at ang kanyang mga kasama sa kalayuan, hindi na niya mapigilan ang kanyang pagkadismaya. Sinipa niya ang isang malapit na bato ng buong lakas at umuungol sa galit, iyang si Sebastian Wilder. Paano siya naglakas loob na kumilos ng ganito? Ang dalawang nakatatanda ay may malungkot na ekspresyon, sa kanila ay nagkunot ng noo habang sinasabi sa mababang boses, ang batang ito ay mayabang at suwail. Kung hindi natin siya disiplinahin, tiyak na magiging malaking banta siya sa hinaharap. Tumango ang isa pang nakatatanda bilang pagsang-ayon talaga ang mga pangyayari ngayon ay hindi basta-basta maaring balewalain gayunpaman, ang lakas ni Sebastian ay mabilis na tumataas. Kailangan nating maingat na planuhin ang susunod na hakbang. Pinagpag ni Mitchell ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay nagalit na nagbago. Hindi ko kayang tiisin ang insultong ito. Pababayaran ko siya ng mahal at sisiguraduhin kong mauunawaan niya ang mga kahihinatnan ng paglabag sa akin. Sa sandaling iyon, agad na pinagsabihan ni Lillian ng matindi ang mga ito nang marinig niya ang kanilang mga intensyon. Anong lakas ng loob niyo? Bawal kayong saktan si Sebastian. Ang kanyang mga salita ay may bigat dahil siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Alpon at ang nag-iisang tagapagmana ng pinuno ng pamilya. Ang kanyang mga pinong kilay ay matulis na yumarko, at ang kanyang titig ay matalim. Nagatubili ang nakatatanda ngunit iginiit, ginang. Alpon, hindi natin maaaring hayaan na hindi maparusahan ang kapalaluan ni Sebastian. Lumingon si Lillian ng may galit. Sabi ko na, hindi, at ang hindi ay hindi. Personal kong iuulat ito sa aking ama. Kung may isa sa inyo ang kumilos ng walang pahintulot, huwag niyong sisihin ako kung ako'y magiging walang awa. Bamuka ang bibig ni Mitchell upang magprotesta, ngunit hinayla siya pabalik ng isa sa mga nakatatanda. Sapat na. Bumalik muna tayo at muling pag-isipan ang ating estratehiya. Pagkatapos, ang tatlo sa kanila ay nagpaalam ng may pagdududa. Ang kanilang pagkabigo at galit ay kapansin-pansin. Ang lukasyong ito,
na siyang labasan ng Ascendant Isle, ay punong-puno ng mga kinatawan mula sa mga pangunahing pangkat. Lahat sila ay naghihintay upang kunin ang kani-kanilang mga disipulo, at hindi naiiba ang Violette Sacred Ground. Gayunpaman, ang mga nakatatanda ng Violette Sacred Ground ay nanatiling nasa gilid sa buong pagsubok. Hindi nila pinanggahasang saktan ang maraming banal na lupa at mga super pamilya, lalo na't ilagay sa panganib ang kanilang kaligtasan para sa isang disipulo lamang. Gayunpaman, ang pagtatanghal ni Sebastian ay labis na ikinagulat ng lahat. Ang harapin at ganap na duminahin ang isang koalisyon ng mga matatanda mula sa Sacred Grounds at mga super pamilya gamit ang napakalakas na lakas ay hindi lamang nakakatakot. Ang napakalakas na kapangyarihan na kanyang ipinakita ay nag-iwan sa nagtipon-tipong tao na nanginginig at labis na nag-aalala. Chapter 1532. Ang balita tungkol sa kamangha-manghang laban ni Sebastian ay kumalat na parang apoy, umabot sa bawat sulok ng mundo. Sino mang nakarinig ng kwento ay labis na nagulat. Bagaman hindi tiyak ang eksaktong lakas ng mga natalong matatanda, konserbatibong tinatayang hindi bababa sa 3 hanggang 4 sa kanila ay 7 bituin intermediate deity masters o mas mataas pa, at higit sa 10 sa kanila ang lumampas sa 4 bituin intermediate deity realm. Ngunit, sila ay lubos na walang kapangyarihan laban kay Sebastian sa kabila ng kanilang sama-samang lakas. Ang kanyang napakalakas na lakas ay hindi kapanipaniwala. Si Sebastian ay bumalik na sa Aruna City, na naging kanyang base ng operasyon. Sinamahan siya ni Phelan pabalik. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Crown Dominion ay lumago sa isang nakakatakot na organisasyon. Ang kanilang mga tauhan ay lumampas sa 10,000 na miyembro, kung saan bawat miyembro ay may dalang suprema na artifact na pistola. Ang mga koponan ng 10 ay pinamumunuan ng isang squad leader na armado ng isang mababang antas na spiritual artifact pistol. 100 miyembro ang bumuo ng isang kumpanya, kung saan ang kanilang commander ay may dalang mababang antas na espiritual na artepakto na pistola at 3 mababang antas na espiritual na artepakto na bomba. At ang 1,000 miyembro ay bumuo ng isang batalyon, na ang komandante ay may hawak na mid-grade na espiritual na artifact na pistola at may dalang 3 mid-grade na espiritual na artifact na bomba. Ang mid-grade spiritual artifact pistol ay napakalakas, kayang batasin ang depensa ng isang intermediate deity master. Ang mga mid-grade na espiritual na artifact na bomba ay mas mapaminsa pa dahil ang malapit na pagsabog nito ay maaaring malubhang makasugat kahit sa mga 4 na bituin o 5 bituin na intermediate deity masters. Bilang commander ng The Crown Dominion, hindi lumahok si Dracaria sa Sovereign Trial, ngunit siniguro ni Sebastian na siya ay mahusay na ginantimpalaan. Kalahati ng mga soul crystal na nalikha ng Chimes Tower ay ibinigay sa kanya, na nagbigay daan sa mabilis na pagunlad ng kanyang pagsasanay. Ngayon ang lakas ni Dracaria ay umabot na sa 7 bituin na lesser deity realm. Nilagyan din ni Sebastian si Dracaria ng pinakamataas na antas ng kagamitan, kabilang ang isang mataas na antas na espiritual na artepakto na pistola na kayang bantang ang mga 4 na bituin o mas mataas na intermediate deity masters. Bukod dito, binigyan si Dracaria ng 3 mataas na antas ng espiritual na artifact na bomba, na sapat na makapangyarihan upang magdulot ng seryosong banta kahit sa mga 7 bitwang intermediate deity masters o mas malalakas na kalaban. Ang talento ni Stephanie ay hindi pangkaraniwan, at ang kanyang pagunlad ay lumampas pa sa kay Dracaria. Nakaabot na siya sa ranggo ng 8 bituin na lesser deity master. Pagbalik niya, opisyal na ipinagkatiwala ni Sebastian ang Supreme Merchants Guild kay Rainey, at itinaas si Stephanie bilang vice-presidente. Itinalaga niya si Dracaria bilang pinuno ng The Crown Dominion, na sina Gina at Harvey ang nagsilbing mga pangalawang pinuno. Ang mga babae ni Sebastian, sina Lana at Phelan, ay walang opisyal na mga posisyon, dahil hindi ito kinakailangan. Bilang kanyang mga kasosyo, ang kabuuan ng Supreme Commerce Guild at The Crown Dominion ay nasa kanilang pagtatapon, nag-aalok ng pinakamataas na antas ng suporta. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga puwersa ay sapat na ang lakas upang makipaglaban sa mga karaniwang banal na lupa. Gayunpaman, ang dami ng mga kaaway na nagawa ni Sebastian ay nakakabigla.
Sa 16 na banal na lupa, 18 super family, at 5 dakilang imperyo, nakagalit niya ang hindi bababa sa kalahati ng mga ito. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, alam niyang imposibleng harapin silang lahat. Kailangan niya ng mga kaalyado. Nagpasya si Sebastian na bumalik sa Violete Sacred Ground. Bagaman ikalawang antas na banal na lupa, ito pa rin ang kanyang sekta. Sa napakalaking lakas at talento na kanyang ipinakita, malamang na mag-atubili ang ibang sacred grounds at super families na kumilos kung nakatayo si Violete Sacred Ground sa kanyang likuran. Pagpasok pa lang ni Sebastian sa teritoryo ng Violete Sacred Ground, agad na naalerto ang mga mataas na ranggong miyembro ng sekta. Sa pangunahing bulwagan, nakaupo si Rudyard na may seryosong ekspresyon habang walang tigil na nagtatalo ang mga matatandang nagtipon-tipon. Isang nakatatanda, na matinding nagtaguyod ng suporta kay Sebastian, ay nagdeklara, ang talento ng batang ito ay pambihira at kakaiba. Kung aalagaan natin siya gamit ang lahat ng ating yaman, maiaangat niya ang Violete Sacred Ground sa bagong mga taas. Ang pag-usad sa third-tier sacred ground ay hindi na magiging imposibilidad. Isang matanda ang mabilis na tumutol. Anong silbi ng kanyang talento kung nagdadala ito ng kapahamakan? Alam nating lahat na nakapagpabagsak siya ng maraming makapangyarihang grupo sa isang pagsubok lamang. Hindi ito mga karaniwang kalaban, mga nangungunang puwersa sila. Pinatay ni Sebastian ang kanilang mga banal na anak, banal na dalaga, at maging ang mga pangunahing tagapagmana. Ang pinakakilalang henyo ng pamilyang Alpon, si Mitchell, ay kabilang sa mga inawi niya. Hindi ito palalampasan ng mga grupong ito. Kung ipipilit natin na protektahan siya, maaari itong magdala ng kapahamakan sa ating lahat. Maraming iba pang matatanda ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Totoo yan, Ginoong Wallbank. Ang pinagsamang lakas ng mga puwersang iyon ay labis na nakakapanghina para sa atin na labanan. Hindi kayang ipagsapalaran ng Violete Sacred Ground ang ganitong panganib. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, ginawa ni Rudyard ang kanyang desisyon. Hindi natin maaring pahintulutan ang mga aksyon ng isang tao na sirain ang ating banal na lupa. Isang anunsyo sa buong mundo na si Sebastian ay pinalalayas mula sa Violete banal na lupa. Ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi na konektado sa atin. Chapter 1533. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Sebastian na iniwan na siya ng mga mataas na ranggong miyembro ng Violete Sacred Ground. Sa halip, direktas tiyang bumalik sa Eclipse Peak. Ang Violete Sacred Ground ay hindi nagbigay kay Sebastian ng pakiramdam ng pag-aari. Sa kabaligtaran, ang Eclipse Peak, kahit maliit at binubuo lamang ni Napoleon at ilang iba pa, ay palaging nagpakita sa kanya ng malaking kabaitan, lalo na sa simula, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tahanan. Sebastian, andito ka na. Katatapos lang umakyat ni Sebastian sa bundok nang makita siya ni Pauline. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan, at ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. Oo. May nangyari ba sa Eclipse Peak sa nakaraang taon? Tanong ni Sebastian nang walang pakialam habang papunta siya sa pangunahing bulwagan. Walang masyadong mahalaga, pero bumalik na ang ating Peak Lord, sagot ni Pauline. Habang nagsasalita siya, lumingon siya at tinawag, Lolo, bumalik na si Sebastian. Narinig ni Orion ang kanyang tawag at nagmadaling lumabas na parang isang malakas na hangin. Umiikot siya sa paligid ni Sebastian ng 2 beses, tumango habang ginagawa ito. Katulad ng inaasahan sa nagwagi ng unang pwesto sa Sovereign Trial. Tunay na ikaw ay nag-uumapo ng karisma at katalinuhan. Magandang araw, Ginoong Emerson. Bahagyang yumuko si Sebastian bilang paggalang. Mabilis na humakbang si Orion upang suportahan siya. Walang pangangailangan para sa mga formalidad dito. Napakakaunti ng mga tao sa Eclipse Peak kaya hindi na kailangan ang ganitong etiketa. Bukod dito, ang lakas mo ngayon ay higit pa sa akin. Kaya't nagpasya akong ipasa sa iyo ang posisyon ng Peak Lord. Nabigla si Sebastian sa magaan na disposisyon ni Orion at sa kanyang agarang alok na ipasa ang pamumuno. Gayunpaman, wala namang interes si Sebastian na maging Peak Lord at agad siyang tumanggi.
Labing pinarangalan ako sa iyong kabutihang loob, Ginoong Emerson, ngunit kailangan kong tumanggi. Mas pinipili ko ang isang malaya at walang hadlang na buhay. Kung seryoso ka sa paglipat ng posisyon, sa tingin ko mas karapat-dapat si Pauline. Pauline naubos ang kanyang mga kamay sa protesta. Sebastian, please huwag mo akong lokohin. Sa aking limitadong lakas, halos hindi ako karapat-dapat na maging Pick Lord. Tumawa si Orion. Sige, sige. Pwede nating pag-usapan ang posisyon ng Pick Lord sa ibang pagkakataon. Para sa ngayon, kwento mo sa akin ang tungkol sa Sovereign Trial. Malinaw na labis na interesado si Orion sa paglilitis. Masigasig niyang dinala si Sebastian upang umupo sa isang batong upuan sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi nag-atubiling ibahagi ni Sebastian ang mga piling pangyayari mula sa paglilitis. Si Orion ay nakikinig ng mabuti, nahuhumaling sa bawat salita. Samantala, madalas na sumasabat si Pauline ng mga tanong na parang isang mausisang bata. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Sebastian sa Eclipse Peak sa iba't ibang mga pangkat. Ang banal na Panginoon ng Cloud Warden Banal na Lupa, si Orville Prescott, ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagbigay ng utos. Inutusan niya ang kanyang mga tao na pumunta sa Violette Sacred Ground at hulihin si Sebastian. Hindi lamang pinatay ni Sebastian ang banal na anak at banal na dalaga ng Cloud Warden Sacred Ground kundi pati na rin pinatay ang 2 pribadong alagad at mahigit 100 ng elite na disipulo. Pagkatapos umalis sa hukuman, nagpatuloy siya sa pagpatay sa 3 sa kanilang mga nakatatanda. Ang serye ng mga aksyon na ito ay nag-iwan kay Orville ng galit na galit. Hindi niya matanggap ang kahihiyang ito nang hindi naghahanap ng paghihiganti. Inutusan ni Orville si Hardy Woodrow, ang punong matanda ng Cloud Warden Sacred Ground, na personal na pangunahan ang misyon patungo sa Violette Sacred Ground at hilingin ang pagsuko kay Sebastian. Kasama ni Hardy ang ika-5 nakatatanda, si Walton Dorrell, at ang ika-7 nakatatanda, si Sasha Palmer. Si Hardy, ang pangalawang pinakamalakas sa Cloud Warden Sacred Ground pagkatapos ni Orville, ay mahigit 200 taong gulang at nagtataglay ng hindi matutumbas ang lakas. Halos sabay-sabay, ang Lacuna Sacred Ground, Harmonia Sacred Ground, ang pamilyang Cavanaugh, at ang pamilyang Roden ay nagpadala rin ng makapangyarihang mga kinatawan sa Violette Sacred Ground na may parehong layunin hulihin si Sebastian. Hindi alam ang mga pangyayaring ito. Nakaupo pa rin si Sebastian kasama sina Orion at Pauline, ikinukwento ang kanyang mga karanasan sa Ascendant Isle. Humugat ng malalim na buntong hininga si Orion pagkatapos makinig Sebastian, hindi may kakaila ang iyong talento at lakas. Maaaring ikaw ang pinakamagaling na henyo sa kasaysayan ng Violette Sacred Ground. Pero ang iyong karakter, medyo masyadong matigas. Paano mo napatay ang mga banal na anak at banal na dalaga ng banal na lupa, pati na rin ang mga tagapagmana ng mga super pamilya ng napakadali? Nang ginawa mo iyon, hindi mo ba naisip ang mga magiging kahihinatnan? Ngumiti si Sebastian ng bahagya at sumagot, palagi kong ginagawa ang mga bagay sa aking sariling paraan. Tungkol sa mga kahihinatnan, syempre, isinasaalang-alang ko ang mga ito. Pero saan ang saya kung walang panganib? Kung meron man, mas lalo akong ginaganyak ng mga hamon. Hindi ako madaling target, Ginoong Emerson. Maraming tao ang gustong patayin ako, pero ano naman? Umikot ang mga mata ni Orion at sumagot, kahanga-hanga ang lakas mo. Oo, pero nakagawa ka ng kaaway sa napakaraming makapangyarihang grupo. Paano mo inaasahang harapin silang lahat mag-isa? Tumanggo si Pauline bilang sumang-ayon. Sebastian, tama ang lolo ko. Baka dapat kang maghanap ng lugar na mapagtataguan. Sa mga kakayahan mo, kung papalitan mo ang iyong pagkakakilanlan, mahihirapan silang hanapin ka. At kahit na matagpuan ka nila, maaari ka lang muling lumipat. Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar sa kanyang mungkahi. Malinaw na hindi siya nag-aalala. Hindi ako yung tipo ng tao na mamumuhay sa pagtatago. Kung gusto nila akong patayin, bibigyan ko sila ng pagkakataon. Pero kung mabibigo sila, wawasakin ko silang lahat. Hindi napigilan ni Orion na muling magmataas ng kilay.
Habang alam niyang kahanga-hanga si Sebastian, ang kanyang kay-abangan ay labis na nakakainis. Sebastian, nauunawaan ko na bata ka pa, at ang kaunting kay-abangan ay mapapatawad. Pero may hangganan ang lahat. Ang sobrang katigasan ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Tumawa si Sebastian. Ginoong Emerson, alam kong mabuti ang iyong intensyon, pero may mga prinsipyo ako alam ko ang aking ginagawa. Chapter 1534. Sa sandaling iyon, may isang disipulo na lumapit na mayabang ang tindig, at ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Binigyan niya ng mapaghambog na sulyap si Sebastian at malakas na ipinahayag, Sebastian Wilder, nagbigay ng utos ang banal na Panginoon. Bahagyang nagkunot ang noo ni Sebastian habang lumabas ang pagkalito sa kanyang mukha. Ang disipulo ay ngumisi at sinabi, inutos ng banal na Panginoon na ikaw ay paalisin mula sa banal na lupa. Mula sa sandaling ito, wala ka ng koneksyon sa banal na lupa. Ngayon, umalis ka na. Nanghina ang puso ni Sebastian. Tinanong niya sa hindi makapaniwalang tono, anong sinabi mo? Lalong naging mapagmataas ang disipulo, lalo pa siyang pinagtawanan habang sinasabi, narinig mo ako. Iniwan ka na ng banal na lupa. Wala ka ng silbi kundi isang ligaw na aso. Akala mo ba kayang-kaya mo pa ring maging mayabang kahit lahat ng pangunahing puwersa doon ay gusto ang iyong ulo? Sumiklab ang galit kay Sebastian, at sumigaw siya, ikaw mapaghambog na aso. Paano mo naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Sa ginawa niyang iyon, hinampis niya ang kanyang kamay ng may lakas, na nagpadapa sa disipulo. Ang lalaki ay bumagsak na walang malay sa lupa. Parehong nagulat si Pauline at Orion sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Pagkatapos makabawi ni Orion mula sa kanyang pagkabigla, sinabi niya, Sebastian, lumampas ka na sa hangganan mo ngayon. Sumagot si Sebastian ng malamig, ang isang tanga tulad niya ay nararapat lang na maturuan ng leksyon. Si Pauline ay mukhang nag-aalala habang tinanong niya, Sebastian, ano ang gagawin natin ngayon? Pinalayas ka ng banal na Panginoon mula sa banal na lupa, ano ang mangyayari sunod? Ang tingin ni Sebastian ay naging matatag. Walang anuman. Kung ayaw nila sa akin dito, palaging may ibang lugar. Sa mga salitang iyon, lumingon siya at naglakad patungo sa labasan ng tuktok. Pinanood ni Orion ang naglalakad palayo na si Sebastian, malalim na bumantong hininga na may alalahanin na nakaukit sa kanyang mukha. Ang hindi alam ni Sebastian ay sa oras na ito, ang mga puwersa mula sa Cloudwarden Sacred Ground, Harmonia Sacred Ground, at ilang iba pang mga pangkat ay dumating na sa pangunahing tuktok. Dahil sa takot na baka makatakas si Sebastian, hindi sila nagtipid, at inactivate nila ang mga makapangyarihang teleportation formations upang makarating sa Violeta Sacred Ground sa record na oras. Sa pangunahing tuktok, si Hardy ang nanguna, sumisigaw ng galit, Ginoong Wallbank, ngayon ay kailangan mong ibigay si Sebastian, o magiging kaaway mo kaming lahat mga sacred grounds at mga super pamilya. Ang ekspresyon ni Rudyard ay naguguluhan habang nagmamadali siyang sumagot, pakisuyo, kalma lang kayo, lahat. Pinalayas ko na si Sebastian mula sa banal na lupa. Hindi na siya isa sa atin. Ha? Hindi ka namin pinaniniwalaan. Ito ay malinaw na isang taktika para magpaliban, agad na sagot ng isa sa mga nakatatanda mula sa Harmonia Sacred Ground. Isang kinatawan mula sa pamilya Cavano ang humarap, at idinagdag, tigilan mo na ang paglalaro sa amin. Ibigay mo na si Sebastian ngayon. Umiiling si Rudyard nang walang magawa at sinabi, bawat salitang sinabi ko ay totoo. Wala akong itinatago. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol, walang naniwala sa kanyang paliwanag. Umabot ang sitwasyon sa isang tensyonadong deadlock. Mas pinilit ni Hardy, ang tono niya'y puno ng banta, Ginoong Wallbank, huwag mong isipin na ang aming pasensya ay kahinaan. Kung hindi mo ibibigay si Sebastian, huwag mong sisihin kami kung kami kikilos. Nagtakip ng pawis sa noo ni Rudyard habang pinapahalagahan niya ang kanyang mga pagpipilian. Matapos ang mahabang pag-iisip, siya ay sumuko at nagbigay ng utos. Ginoong Adkins, magdala ng isang grupo sa Eclipse Peak.
dakpin si Sebastian, at dalhin siya dito upang mapalugod ang mga kagalang-galang na bisita. Cecil Adkins, ang pangalawang nakatatandang elder ng Violet Sacred Ground, tinanggap ang utos at mabilis na pinangunahan ang isang grupo ng mga disipulo patungo sa Eclipse Peak. Samantala, si Sebastian ay naghahanda ng umalis sa Eclipse Peak. Kakailang hakbang pa lang niya nang dumating sina Cecil at ang kanyang grupo. Sebastian, wala kang pupuntahan. Sigaw ni Cecil nang may awtoridad. Tumigil si Sebastian sa kanyang mga yapak, humarap at tinignan sila ng malamig. Sila Pauline at Orion ay nagmadali sa takot. Pauline ay nagmamakaawa ng may pag-aalala, Ginoong Adkins, hindi mo maaaring tretuhin si Sebastian ng ganito. Hindi siya pinansin ni Cecil, nakatuon ang kanyang tingin kay Sebastian. Sasama ka samin. Ang mga mata ni Sebastian ay matalas at matatag, walang bakas ng takot. Hindi ko gustong pumatay ng sino man dito. Huwag mo akong pilitin. Kabanata 1535. Tumingin si Sebastian kay Cecil at sinabi, ayaw kong dermanak ang dugo dito. Huwag mo akong pilitin. Si Cecil ay nagalit sa komento, at sumigaw siya, Sebastian Wilder, ikaw ay labis na mayabang at walang alam sa iyong lugar. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sa mga salitang iyon, pinakawalan ni Cecil ang kanyang espiritual na enerhiya at naglunsad ng atake. Ang mga mata ni Sebastian ay naging napakalamig habang mabilis siyang sumagot. Ang kanyang anyo ay lumabo, at isang napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Bago makapag-react si Cecil, ang lakas ng tama ni Sebastian ay nagpadapa sa kanya ng maraming hakbang pabalik. Agad na namutla ang kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang pagkabigla. Ang hindi paniniwala ni Cecil ay nakasulat sa kanyang mukha. Ang tindi ng lakas na ipinakita ni Sebastian ay lumampas sa lahat ng inaasahan, na yumanig sa tiwala ni Cecil hanggang sa kaibuturan nito. Ang mga disipulo na sumama kay Cecil ay naguluhan din. Nakatayo silang parang estatwa, hindi alam kung ano ang gagawin. Pinanood ni Pauline at Orion ang eksena mula sa gilid na may magkasalungat na damdamin humahanga sa napakalaking kapangyarihan ni Sebastian ngunit labis na nag-aalala sa delikadong sitwasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Pinatatag ni Cecil ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay ngayon halo ng takot at galit. Bumulong siya sa pagitan ng mga ngipin, ikaw. Ikaw, bata. Tinitigan siya ni Sebastian, ang boses niya'y matalim at hindi matitinag. Manam. Sabi ko sa'yo, huwag mo akong pilitin. Sa sandaling iyon, isang alon ng makapangyarihang mga aura ang nagmula sa malayo. Si Hardy at ang kanyang grupo ay nakaramdam ng kaguluhan at mabilis na papalapit. Nagtataka si Sebastian habang napagtanto niyang lumalala ang panganib. Tumatakbo na ang oras, at kailangan niyang umalis kaagad. Gayunpaman, natatakot si Cecil sa galit ni Rudyard kung makakatakas si Sebastian at nagpasya siyang gumawa ng isa pang hakbang upang harangan ang kanyang daraanan. Sa pagkakataong ito, napuno na ang pasensya ni Sebastian. Isang kisap ng nakamamatay na intensyon ang kumislap sa kanyang mga mata habang nagpasya siyang kumilos ng may katiyakan. Hinugot niya ang Harmony Blade ng walang pag-aalinlangan, at ang kumikislap na talim nito ay nagmuni-muni ng malamig na sikat ng araw, naglalabas ng hangin ng nakamamatay na katumpakan. Ang espiritual na enerhiya ni Sebastian ay sumiklab ng labis, dumadaloy sa talim ng Harmony Blade. Sa isang iglap, isang di mapipigilang alon ng enerhiya ng espada ang sumiklab. Ang enerhiya, nahahawakan at matalim, ay nagdala ng puwersa ng ganap na pagkawasak habang mabilis itong tumakbo patungo kay Cecil. Lumaki ang mga mata ni Cecil sa takot nang mapagtanto niyang hindi niya maiiwasan ang atake. Isang walang anyong presyon ang nagbigkis sa kanyang pwesto, na nagdulot sa kanya ng kawalang kapangyarihan na kumilos. Ang enerhiya ng espada ay tumaga sa kanya ng may katumpakan, una ay pinunit ang kanyang damit, pagkatapos ay tumaga sa kanyang laman at kalamnan bago basagin ang kanyang mga buto. Sa isang nakakasuklam na pagsabog, nahati ang katawan ni Cecil habang ang dugo ay sumabog sa lahat ng direksyon. Pati ang kanyang mga organo ay tumilamsak sa lupa. Ang eksena ay nakakatakot at puno ng dugo, at ito ay isang brutal na patunay ng hilaw na lakas ni Sebastian.
Nakatayo ng parang estatwa sina Orion at Pauline. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha habang tinitingnan nila ang nakakatakot na tanawin. Sa isang sandali, labis silang naguluhan at hindi makakilos. Si Sebastian, gayunpaman, ay hindi nag-aksaya ng oras. Sa isang kisap mata ng galaw, siya'y nagmadali, at ang kanyang anyo'y nawala sa kalayuan. Hindi pa siya nakakalayo ng isang grupo ng mga makapangyarihang tao mula sa ilang pangunahing faction ang humadlang sa kanyang daraanan. Nakatayo si Hardy sa unahan, ang kanyang ekspresyon ay malamig na parang bakal. Sebastian, ngayon hindi ka makakatakas sa amin, kahit ano pang gawin mo. Tumigil si Sebastian sa kanyang paglalakad habang ang kanyang malamig na tingin ay humahampas sa mga kaaway na humaharang sa kanyang daraanan. Mabilis na nag-isip siya habang naisip, mukhang wala ng paraan para maiwasan ang isang matinding laban ngayon. Isang nakatatandang miyembro ng Lekyu na Sacred Ground ang lumapit, may pang-aasar. Bata, sumuko ka na, at baka payagan ka naming mamatay ng mabilis. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga ngipin at sumagot, kung akala mo susuko ako, nagkakamali ka. Lalong lumalim ang pang-aasar ng matanda. Kung gayon, ipagkakaluob namin ang iyong kahilingan na mamatay ng maaga. Atake. Chapter 1536. Sa utos ni Hardy, dosenang makapangyarihang mga cultivator mula sa iba't ibang faction ang naglunsad ng walang tigil na pag-atake kay Sebastian mula sa lahat ng direksyon. Walang takot si Sebastian. Nagpakawala siya ng labis na karahasan habang hawak ang Harmony Blade. Bagaman ang kanyang lakas ay napakalakas, ang napakaraming kaaway, kabilang ang mga pangunahing makapangyarihan tulad ni Hardy, ay nagbigay ng malaking hamon. Habang kayang-kaya ni Sebastian ang isang laban ng isa-isa, ang dami ng mga umaatake ay umabot pa sa kanyang mga limitasyon. Sa malamig na ekspresyon, kumilos si Sebastian na parang kidlat, sumisid sa gitna ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang espada ay sumayaw sa mga nakamamatay na arko, naglalabas ng mga alon ng enerhiya ng espada na pumutol sa hangin ng walang kapantay na lakas. Bawat hampas ay may napakalaking kapangyarihang mapanira. Ang kanyang makapangyarihang pangangatawan ay nagbigay daan sa kanya upang tiisin ang sunod-sunod na mga atake. Kahit na mga spell na bumabagsak sa kanya o mga sandatang sumasalpok sa kanyang katawan, wala ni isa ang nagdulot ng nakamamatay na pinsala. Ang kanyang lakas ay tila walang hanggan. Isang suntok lang ang nagpadapa sa isang cultivator ng maraming talampakan ang layo, habang ang kanyang halos hindi mapapasukin na depensa ay nagpalabas ng mga artepakto ng kaaway na walang silbi. Ang mga spell at atake laban sa kanya ay nagliyab lamang sa pagbangga, na bigo na maabot ang kanyang katatagan. Ang nakakatakot na enerhiya na umaagos sa loob niya ay sumabog sa bawat swing ng kanyang espada, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na nagbigay liwanag sa larangan ng digmaan. Saan man siya magpunta, ang kanyang mga kaaway ay isa-isa nang bumabagsak, hindi makatiis sa kanyang galit. Ang mga hangin sa paligid ay humuhuni ng marahas, at ang dilaw na buhangin ay umiikot sa bawat direksyon, lalong pinapadilim ang mga ulap na mabigat na sa kalangitan. Ngunit, ang mga pag-atake ng kanyang mga kaaway ay dumagsa na parang walang katapusang alon. Lumaki ang mga mata ni Sebastian nang sumiklab ang napakalakas na kapangyarihan mula sa kanya. Sword Domain, activate! Sigaw niya. Sa isang iglap, ang espasyo sa paligid niya ay biglang nagbago. Walang katapusang mga talom ng enerhiya ang lumitaw mula sa kawalang katiyakan habang ang kanilang malamig na liwanag ay kumikislap ng nakakatakot. Ang mga enerhiya ng espada ay naglapat sa isang hindi mapapasok na web, pinalilibutan ang kanyang mga kaaway sa nakamamatay na yakap nito. Ang enerhiya ng espada ay nag-cross at humampos sa hangin na may nakabibinging sipol sa loob ng sword domain, na parang pinapunit nito ang tela ng kaguluhan mismo. Bawat hibla ng enerhiya ay nagdadala ng malalim na espiritual na lakas at matibay na kalooban ni Sebastian. Sila'y gumagalaw sa mga masalimuot na landas sa nakakasilaw na bilis, lumilikha ng isang nakakatakot na dominyo ng ganap na paglipol. Sa kabila ng napakalakas na kapangyarihan ng sword domain ni Sebastian, ang dami at lakas ng kanyang mga kaaway ay naging imposible upang mapuksa silang lahat ng sabay-sabay.
Ang mga sumalakay ay nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na teknik at nakasisirang mga artepakto, walang humpay na sinusubukang makawala mula sa mga limitasyon ng sword domain. Ang ilang kaaway ay nahati ng enerhiya ng espada, at ang kanilang dugo ay sumabog sa lahat ng dako, tinain ang lupa ng pula. Ang iba naman ay tinaga at bumagsak na sumisigaw sa sakit. Ngunit, marami pang humakbang pasulong, naglunsad ng walang tigil na pag-atake laban sa sword domain. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga ngipin, namumuo ang kanyang mga ugat habang inilalabas niya ang bawat patak ng kanyang lakas upang mapanatili ang kontrol sa nasasakupan. Ang kanyang tingin ay lalong naging matatag habang ang kanyang isipan ay nilamon ng isang tanging kaisipan: patayin silang lahat. Sa wakas, gamit ang napakalakas na kapangyarihan ng sword domain at ang kanyang hindi matitinag na determinasyon, pinatay ni Sebastian ang higit sa 100 ng kaaway at nagbukas ng isang madugong daan. Lumipad siya palayo ng walang pag-aalinlangan, desperadong makatakas. Habulin niyo siya. Malubha ang kanyang sugat. Huwag siyang patakasin. Sigaw ni Hardy habang siya ang nangunguna sa paghabol. Bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Cloud Warden Sacred Ground pagkatapos ng banal na Panginoon nito, ang cultivation ni Hardy ay hindi matutumbasan. Bagaman hindi niya kayang talunin si Sebastian sa isang laban, ang pinagsamang lakas ng maraming kaalyado ay nagbigay sa kanya ng buong tiwala sa kanilang kakayahang talunin si Sebastian. Samantala, ang kalagayan ni Sebastian ay masama. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, at malalalim na sugat ang nagkalat sa kanyang katawan. Dumadaloy ang dugo ng tuloy-tuloy, binabasa ang kanyang punit-punit na damit. Bawat paghinga ay nagdudulot ng matinding alon ng sakit na dumadaloy sa kanyang dibdib, bunga ng malubhang pinsala sa loob. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng puting papel, at mga patak ng pawis ang tumutulo mula sa kanyang noo. Sa kabila ng kanyang sugatang kalagayan, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa hindi matitinag na determinasyon. Ang matinding labanan at ang kanyang mga sugat ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang espiritual na enerhiya. Sumasakit na sakit ang kumakalat mula sa kanyang mga daanan ng panloob na enerhiya. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang mga ngipin at pinilit na ipunan ang kaunting natitirang lakas upang mapanatili ang kanyang paglipad. Sa likuran niya, ang mga sigaw ni Hardy at ng iba pa ay umabot sa mas malalakas na tunog, pinapabilis siya ng walang saglit na pahinga. Alam ni Sebastian na kung mahuhuli sila, tiyak na kamatayan ang magiging resulta. Ngunit ang paglala ng kanyang mga sugat ay nagsimula ng magdulot ng epekto. Ang kanyang kamalayan ay lumabo, ang kanyang katawan ay bumigat, at ang kanyang paglipad ay unti-unting bumagal. Chapter 1537. Nang umabot si Sebastian sa tuktok ng isang matarik na bangin, nahabol din siya ni Hardy at ng kanyang mga tao. Sebastian, tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Sigaw ni Hardy sa galit. Tumigil si Sebastian, at may malamig na ngiti na lumalabas sa sulok ng kanyang mga labi. Kung gusto mo akong patayin, huwag mong isipin na makakaligtas ka ng walang sugat. Sa mga salitang iyon, kinuha niya ang 10 mataas na antas ng espiritual na artifact bombs mula sa kanyang storage ring at inihagis ang mga ito ng diretsyo sa grupo na humahabol sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Nakita ng mga humahabol ang mga bagay na lumilipad patungo sa kanila. Ang ilan ay sinubukang hampasin sila gamit ang mga palad, habang ang iba naman ay gumamit ng mga armas upang itaboy sila. Sa sandaling tumama ang mga bomba, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog. Ang nakabibinging ugong ng mga pagsabog ay pumuno sa hangin habang ang mga apoy ay sumiklab pataas. Isang makapangyarihang alon ng pagsabog ang kumalampag palabas, nilamon ang lahat sa kanyang daraanan. Naghari ang kaguluhan habang ang dugo at laman ay nagkalat sa lahat ng dako, kasabay ng mga nakakatakot na sigaw. Sa isang iglap, higit sa kalahati ng dating matatag na grupo ay nawasak. Si Hardy ay hindi nakaligtas. Ang pagsabog ay nag-iwan sa kanya ng basang-basa sa dugo at malubhang sugatan. Si Sebastian, na pinahina ng kanyang mga sugat, ay hindi nakaligtas sa shockwave ng pagsabog. Ang puwersa ay itinapon siya sa hangin, pinadapo siya ng diretsyo sa bangin. Ang bangin ay walang katapusang bumaba patungo sa kadiliman, at ang figure ni Sebastian ay mabilis na nawala sa kailaliman.
Ang natira sa tuktok ng bangin ay pagkawasak at ang sugatang, dagwang mga labi ni na Hardy at ng kanyang mga tao. Yung sinumpang batang iyon. Akalain mong may ganun pala siyang kaplano. Sabi ni Hardy sa pagitan ng kanyang mga ngipin habang hinahawakan ang kanyang mga sugat sa sakit. Ang grupo ay nakatitig sa dilim sa ibaba. Ayaw nilang sumunod kay Sebastian dahil pinigilan sila ng kanilang takot. Dahil sa galit, pinagsama-sama nila ang kanilang natitirang puwersa at umatras sa nagkatalo. Nang muling magising si Sebastian, 3 araw na ang lumipas. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, isang ganap na hindi pamilyar na silid ang sumalubong sa kanya. Nahihirapan siyang umupo, nilinggan niya ang kanyang ulo upang mawala ang natitirang pagkahilo. Dahan-dahan at sa malaking hirap, hinailan niya ang kanyang sarili mula sa kama, naglakad papunta sa pinto, at lumabas. Sa wakas, gising ka na. Akala ko hindi ka na muling magbubukas ng mga mata, masayang sabi ng isang katulong. Nagtatrabaho siya sa mga bulaklak sa labas ng silid ngunit natigilan siya nang marinig ang pag-ugong ng pinto. Pagtingala niya, nagbago ang kanyang ekspresyon sa gulat bago siya nagsalita. Si Sebastian ay nalilito pa rin habang tinitingnan ang pamilyar na paligid na may pagkalito. Saan ako? Narito ang tahanan ng mga Hartwell, masiglang sagot ng katulong. Ang tahanan ng Hartwell. Nakakunot ang noo ni Sebastian, ang kanyang isipan ay naguguluhan na subukang alalahanin ang anumang alaala ng pangalang ito. Ngunit ang isip niya ay walang maisip, parang siya'y humahabol sa mga anino. Nagbibiro ka ba? Hindi mo pa narinig ang tungkol sa pamilya Hartwell. Sigaw ng katulong habang ang kanyang malalaking mata ay puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Dito sa Wave Inn, ang pamilya Hartwell ay kilala sa malayo, ngunit sinasabi mong hindi mo kami kilala. Saan ka ba talaga galing? Tanong niya nang may pag-usisa habang lumalapit upang siyasatin si Sebastian mula ulo hanggang paa. Hindi. Hindi ko alam, sagot ni Sebastian. Hinawakan niya ang kanyang noo habang ang matinding sakit ay nagbabantang pumutok sa kanyang ulo. O hindi, mukhang nasaktan mo ang iyong ulo. Huwag kang gagalaw dito. Pupuntahan ko si Ms. Eden para malaman kung ano ang gusto niyang gawin sa iyo. Ibinaba ng kasambahay ang kanyang lata ng tubig at nagmadaling umalis. Medyo natigatig si Sebastian at Ma'am Erming nag-isa, sino ako? Sino ako talaga? Bakit wala akong maalala? Hawak ang kanyang buhok sa inis, sinubukan niyang hilahin ang mga alaala mula sa kawalan, ngunit walang lumitaw. Mga 15 minuto ang lumipas, bumalik ang katulong, kasama ang isang batang babae na nakasuot ng berdeng damit. Ang kanyang mga katangian ay pino at maganda. Ito si Eden Hartwell, ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Hartwell. Lumapit si Eden nang may mahinahong hakbang, ang kanyang mainit na ngiti ay kumikislap na parang simoy ng tagsibol. Kamusta? Ang pangalan ko ay Eden Hartwell. Ako ang nagdala sa'yo dito. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at bahagyang bakas ng kahinaan. Dahan-daang umiling si Eden, nasa bingit ka ng kamatayan nang makita-kita. Pero huwag mag-alala. Papatawag ako ng alkaymista para suriin ka kaagad. Salamat sa pagligtas sa akin, sabi ni Sebastian ng taos puso, ang boses ay may halong pasasalamat. Eden ay ngumiti ng malumanay, ang kanyang ekspresyon ay kasing payapa ng mga namumulaklak na bulaklak ng tagsibol. Lumiko siya sa katulong at sinabi sa mababang tinig, pumunta ka at kunin ang alkmista agad. Hindi nagtagal, dumating ang alkaymista, ngunit wala siyang magawa kundi ang magpahid ng kanyang ulo matapos ang masusing pagsusuri. Wala akong magagawa para sa kanyang amnesia. Si Eden, na may mabuting puso, ay nagpasya na hayaan si Sebastian na manatili bilang isang mas mababang ranggo na tagapaglinis sa sambahayan. Bagaman mababa ang posisyon, garantisado ang mga pagkain at isang katamtamang sahod na 10 espiritual na bato bawat buwan, isang trabaho na pinapangarap ng marami sa ilalim ng lipunan. Maraming tao ang tiyak na tatakbo sa pagkakataong makapagtrabaho para sa pamilya Hartwell, kahit sa ganitong mababang posisyon. Chapter 1538.
Ganun naging isang ordinaryong tagapaglinis si Sebastian para sa pamilya Hartwell, na ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay linisin ang bakuran. Ang oras ay lumipas na parang isang mabilis na anino, at kalahating buwan na ang lumipas bago niya ito namamalayan. Sa partikular na araw na ito, nag-aalab ang kasiyahan sa mga tagapaglinis ng pamilya Hartwell, dahil ito ang araw ng sweldo. Nakatanggap din si Sebastian ng kanyang 10 espiritual na bato, kahit na wala siyang saya. Nalaman na niya na ang kanyang storage space ring ay puno ng napakalaking tambak ng mga espiritual na bato. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa pagtatrabaho bilang tagapaglinis ay dahil pinaghihinalaan niyang ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay resulta ng isang balak ng kaaway. Ang paglabas sa labas ng hindi pa naibabalik ang kanyang alaala ay maaaring ilantad siya sa mga kaaway na iyon, na maaaring magdulot ng kapahamakan. Dinala ni Sebastian ang kanyang 10 espiritual na bato pabalik sa silid ng tagapag-alaga ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang storage space ring. Napansin niya na karamihan sa mga tagapag-alaga ay walang ganitong bagay. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kayamanan, kaya't itinago na lang niya ang singsing. Noong mga sandaling iyon, isang grupo ng mahigit 10 tagapaglinis ang pumasok sa silid ng mayabang. Diretso silang naglakad patungo kay Sebastian na may malisyosong ngiti sa kanilang mga mukha. Dahil isang buwan na siyang narito, nakilala ni Sebastian ang mga individual na ito. Sila ay lahat mga tagapaglinis ng pamilya Hartwell. Ang namumuno sa grupo ay si Teddy McCarthy, isang mas mataas na ranggong tagapaglinis na nagkataong isang demigod din. Habang ang isang demigod ay hindi gaanong kahanga-hanga sa mundong ito, ito ay isang kapansin-pansing katayuan sa mga mababang rangkang tagapag-alaga. Isuko mo ang iyong mga espiritual na bato. Huminto si Teddy sa harap ni Sebastian na nakayakap ang mga braso at nagsalita sa isang utos na tono, na walang puwang para sa pagtanggi. Wala namang interes si Sebastian sa mga espiritual na bato na ito, kaya't ibinigay niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa iba, ang aksyon na ito ay tila si Sebastian ay natatakot at kusang ibinigay ang kanyang mga espiritual na bato dahil sa takot. At least mukhang alam mo ang lugar mo. Hindi kita papaluan ngayon. Mula ngayon, bawat buwan kapag nakuha mo ang mga espiritual na bato mo, kailangan mo itong ibigay ng walang tanong. Kuha mo. Sigaw ni Teddy nang may kay-abangan, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kay-abangan at pagmamataas. Teddy McCarthy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Isang matalim na boses ang umabot sa akin nang pumasok ang isang katulong ng mabilisan sa silid. Agad nagbago ang ekspresyon ni Teddy nang makita niya kung sino ang pumasok, at isang mapagpanggap na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinabi niya, "Oh, ikaw pala, Cherry. Anong magandang sorpresa? Ano ang dahilan ng pagbisita mo ngayon?" Si Cherry Bloom ang personal na katulong ni Eden, at siya ay may malaking katayuan sa sambahayan. Karamihan sa mga katulong at tagapaglinis ng bahay ay iniiwasan siyang labagin. Teddy, sa tingin mo ba nakakatawa ang mangbuli ng bagong dating? Tanong ni Cherry habang nakatayo na nakapatong ang mga kamay sa kanyang balakang. Hindi ko siya binubuli. Kung hindi mo ako paniwalaan, tanungin mo siya, sagot ni Teddy habang nagbabalik ng nakakatakot na titig kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng banta. Si Cherry ay humalaklak. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nangyayari. Ang posisyong ito ng tagapaglinis ay orihinal na para sa pinsan mo, pero siya ang kumuha nito. Kaya ngayon, sinasadya mo lang siyang guluhin. Cherry, pakiusap, huwag mo akong isumbong. Ang mapagpakumbabang ngiti ni Teddy ay lumawak, at bahagya siyang yumuko sa isang mapagpaimbabaw na pagtatangkang mapalugod siya. Wala akong pakialam na makialam sa mga maliit ninyong alitan. Gusto ni Ms. Eden na magtipon-tipon ang lahat ng mga tagapaglinis sa harapang patio kaagad. Bilisan nyo. Sabi ni Cherry nang may puot bago siya lumingon at umalis. Pagkaalis ni Cherry sa pandinig, nawala ang ngiti ni Teddy. Pinalitan ito ng isang malamig, masamang ngisi. Lumingon siya kay Sebastian at umungal, "Binabalaan kita, huwag kang magsasalita, o pagsisisihan mo ito." Pagkatapos, siya at ang iba pang mga tagapaglinis ay nagmarcha palabas ng silid. Hanggal.
Wala siyang kwenta. Sigaw ng isa. Ang kwarto ay napuno ng tawanan, iniwan si Sebastian na nag-iisa sa isang kisap-mata. Ang pangalang tanga, ay isang palayaw na binigay sa kanya ng walang gaanong pag-iisip ng butler ng pamilya Hartwell. Sino man ang maaaring magalit, ngunit tila walang pakialam si Sebastian sa lahat, parang siya'y isang tagapanood lamang. Nang dumating si Sebastian sa harapang patio, karamihan sa mga tagapag-alaga ng pamilya Hartwell ay nagtipon-tipon na mahigit 100 sa kanila. Kasama ng maraming mga katulong, umabot sa halos 300 katao ang pagtitipon. Ang buwan ng gastusin sa mga tagapag-alaga at mga katulong lamang ay umabot sa ilang libong espiritual na bato, isang patunay ng napakalaking kayamanan ng pamilyang Hartwell. Tahimik na inilagay ni Sebastian ang kanyang sarili sa likod ng hanay ng mga tagapaglinis. Sa mga puwang sa gitna ng karamihan, nasalayan niya ang grupo na nakaupo sa harapan. Karamihan sa mga ito ay mga nakatatandang miyembro ng pamilya Hartwell, kabilang ang patriarka na si Jillian, sa partikular, ay mukhang galit na galit. Nakapikit ang kanyang mga ngipin habang titig na titig siya sa isang tao sa kabila ng patio nang may matinding galit. Parang ang tingin niya ay kayang magliyab ng apoy. Chapter 1539. Isang lalaking nakadamit ng itim ang biglang tumayo at naglakad papalapit kay Jillian. Nakangisi siya na hindi kayang itago ang masamang balak sa likod nito. Sabi niya sa isang mapanlit na tono. Hindi pa huli ang lahat para mag-isip ka muli. Sumunod ka na lang at maging asawa ko. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang tinatitigan ang isang tao sa kabila ng patio nang may matinding galit. Parang ang tingin niya ay kayang magliyab ng apoy. Hindi kailanman. Matigas na sagot ni Jillian habang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pagsuwi. Ang lalaking nasa harap niya, si Alder Grossley, ay talagang napakagwapo. Bilang isang direktang inapo ng prestihiyosong pamilyang Grossley, isa sa 5 dakilang pamilya ng Wave na matagal na siyang naging paksa ng paghanga ng maraming kababaihan. Ngunit si Jillian ay tanging pagkapuot lamang ang naramdaman para sa kanya. Si Alder ay may kilalang reputasyon sa Wave na hindi dahil siya ay isang manliligaw, kundi dahil sa kanyang kalupitan at kasamaan. Sa 4 na asawang kanyang pinakasalan, lahat ay namatay nang hindi inaasahan sa kanyang mga kamay. Paano niya pahihintulutan ang sarili na maging susunod na biktima niya? Sa halip na magalit sa kanyang pagtanggi, ngumiti si Alder ng masama. Kung ayaw mo akong pakasalan, ayos lang. Ayon sa ating kasunduan, kailangan mo lang pumili ng isa sa mga tagapaglinis na ito bilang iyong asawa. Ang buong katawan ni Jillian ay nanginginig sa galit, at ang kanyang mga ngipin ay matinding kumagat sa kanyang malambot na labi. Si Emily Ann Hartwell, ang pinuno ng pamilyang Hartwell, at ang mga nakababatang matatanda ay may mga ekspresyon na kasing dilim ng mga ulap ng bagyo. Ang kanilang galit ay halos hindi mapigilan. Ang kasal nina Alder at Jillian ay inayos 8 taon na ang nakalipas, ngunit ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay lumala ng labis kaya't ang kasal ay naantala. Ngayon, gayunpaman, dumating ang pamilya Grossley na may hawak na kontrata ng kasal, kasama ang mga kinatawan mula sa 3 iba pang malaking pamilya at ang Panginoon ng lungsod. Ang pamilya Hartwell ay walang paraan upang ipawalang bisa ang kasal nang walang malaking backlash. Ang mga kilos ni Alder ay tila dinisenyo lamang upang pahiyain ang pamilya Hartwell. Pinipilit niya si Jillian na pumili, at iyon ay o pakasalan siya o pakasalan ang isang mababang uring kasambahay. Ang pag-aasawa sa pamilyang Grossley ay maaaring nagpagan ng tensyon sa pagitan ng dalawang angkan para kay Jillian, ngunit dahil sa reputasyon ni Alder sa kalupitan, masyadong mataas ang panganib sa kanyang buhay. Ngunit, ang magpakasal sa isang simpleng tagapaglinis ay hindi maiisip para sa isang tao na may mataas na katayuan tulad niya bilang pangatlong anak na babae ng pamilyang Hartwell. Jillian, mahal kong pamangkin, naniniwala akong magiging matalino para sa iyo na pakasalan si Ginoong Grossley. Kayo ng dalawa ay para sa isa't isa, sabi ng isa sa mga nakatatanda sa pamilya Hartwell. Totoo yon, si Ginoong Grossley ay elegante at may poise. Siya ay isang lalaking may pambihirang asal. Ang pag-aasawa sa kanya ay magdadala sa iyo ng walang iba kundi mga benepisyo. Sa kabilang banda,
Kung mag-aasawa ka ng isang mababang katulong, magiging katatawanan ka ng lahat sa wave ina, na walang pagkakataong makabawi, sumangit ang isa pang nakatatanda. Sumali rin ang mga nakatatanda ng iba pang mga dakilang pamilya, nagsasalita ng may mapanghikayat na talas ng dila. Sa panlabas, tila nag-aalok sila kay Jillian ng matalinong payo, ngunit ang kanilang mga intensyon ay malayo sa pagiging dalisay. Alam ng lahat sa wave ina ang kilalang kalupitan ni Alder. Sa loob lamang ng 2 maikling taon, nagdulot siya ng pagkamatay ng 4 na asawa. Kung pakakasalan ni Jillian siya, ang makaligtas kahit kalahating taon ay ituturing na isang milagro. Ngunit hindi tulad ng mga naunang asawa ni Alder, si Jillian ay anak ng prestihiyosong pamilyang Hartwell, isa sa 5 dakilang pamilya. Kung si Jillian ay naging biktima ng kalupitan ni Alder, tiyak na magiging mortal na kaaway ang mga pamilyang Hartwell at Grossley. Iyan ay isang senaryo na labis na ikinatutuwa ng ibang mga pamilya na makita na maganap. Ang pamilya Hartwell, kasama na si Jillian, ay lubos na nauunawaan ang masamang intensyon sa likod ng mga salita ng ibang pamilya. Habang tinitingnan niya ang grupo ng mga tagapaglinis, alam ni Jillian na hindi na siya dapat mag-alala sa mga interes ng pamilya. Ang tanging bagay na tiyak siya ay ang tumanggi siyang maging isa pang malupit na biktima sa mga kamay ni Alder. Ang pamilya Hartwell ay may higit sa 100 kasambahay. Ang pagkakaroon ng pagkakataong pumili ng asawa mula sa napakalaking bilang ng mga kalalakihan ay maaaring maging isang kapana-panabik na pagkakataon para sa maraming kababaihan. Ngunit para kay Jillian, bawat lalaki sa grupong iyon ay labis na magaspang at hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Hindi naman dahil hindi kaakit-akit ang mga tagapaglinis, marami sa kanila ay talagang gwapo at may charm. Ang hindi kaakit-akit sa kanila kay Jillian ay ang kanilang katayuan bilang mga tagapaglinis. Habang ang terminong housekeeper ay tila kagalang-galang, sa katotohanan, ito ay isang magalang na paraan ng pagsasabi na sila ay mga katulong ng pamilyang Hartwell. Para sa isang maharlikang babae tulad ni Jillian na pumili ng isang alipin bilang kanyang asawa ay isang napakalaking kahihiyan. Tulad ng sinabi ng mga tusong matatanda, tiyak na magiging katatawanan siya sa wave ina. Sa kabila nito, ang mga tagapaglinis mismo ay labis na nasasabik. Ang pag-iisip na si Jillian ay pipili ng asawa mula sa kanila ay sapat na upang magpatakbo ng kanilang dugo sa pananabik. Kahit na nauunawaan nila na hindi kailanman isasaalang-alang ni Jillian ang isa sa kanila bilang kanyang asawa, hindi nila mapigil ang mangarap. Alam nila na ito ay isang desperadong sitwasyon na pumipilit sa kanya, na walang ibang pagpipilian. Chapter 1540. Gayunpaman, lahat ay puno ng pananabik, tahimik na nananalangin na mapili ni Jillian. Handa silang kamuhian ng iba kung makakasal lang nila si Jillian, isang babae ng katayuan, biyaya, at kagandahan. Siyempre, mayroong isang pagbubukod sa mga taong ito, si Sebastian. Bagaman nawala na ang kanyang mga alaala, ang pagmamataas na nakaugat sa kanyang mga buto ay hindi man lang kumurap. Hindi niya akalain na espesyal si Jillian at lalo siyang nadismaya sa pagdama ng paghamak at paggalit sa kanyang mga mata. Bukod pa rito, hindi niya siya nakita na napakaganda. Naboboard siya, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang balikan ang nakaraan. Samantala, ang mga mata ni Jillian ay dumaan sa mga tagapaglinis. Bawat bahagi na dinaanan ng kanyang tingin, ang mga tagapaglinis sa bahaging iyon ay mapupuno ng kasiyahan, lalo na ang mga mas mataas ang ranggo. Kung sila man o ang mga tao sa paligid nila, lahat sila ay naniniwala na mayroon silang magandang pagkakataon. Gayunpaman, hindi nagtagal ang tingin ni Jillian sa mga mas mataas na ranggong tagapaglinis. Mula sa unang hilera, tumingin siya hanggang sa huli. Ikaw ang pinipili ko. Bigla, itinuro ni Jillian ang isang direksyon, at lahat ay sumunod sa kanyang daliri. Ang mga tagapaglinis sa linya kung saan siya nagtuturo ay parang ang puso nila ay lalabas sa kanilang mga ribcage, maliban kay Sebastian sa likod ng linya. Hindi man lang siya nagbukas ng kanyang mga mata. Sino? Naging mapatla ang mukha ni Alder. Hindi niya inaasahan na mas pipiliin pa ni Jillian ang isang kasambahay kaysa sa kanya. Ito ay isang malaking kahihiyan. Jillian, sino ang tinuturo mo?
Tanong ni Laurel nang may pag-aalala. Talagang nag-aalala siya para kay Jillian. Sa wakas, siya ang kanyang nakababatang kapatid mula sa parehong mga magulang. Yung nasa likod ng pila, sagot ni Jillian sa pamamagitan ng nakadikit na mga ngipin, ang boses niya ay puno ng galit at kawalang kapangyarihan. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, ang mga puso ng mga sabik na tagapangalaga ay bumagsak sa mga kalaliman. Dahan-dahan silang lumingon sa huling tao, at unti-unting umatras ang mga tao sa paligid. Di nagtagal, nakagawa sila ng isang liwasan, kung saan may isang lalaking nakatayo na nakapikit ang mga mata. Sino pa ba ang taong iyon kundi si Sebastian? Nakita kung gaano kalmado si Sebastian, lahat ay nagulat. Ang tagapag-alaga na pinili ni Jillian ay napakakalmado. Kahit isang tagapagmana mula sa isang kilalang pamilya ay hindi makakapanatili ng ganong kalmado. Ano? Yung tanga. Imposible to. Anong tanga? Malinaw na bobo siya. Ang ibang mga tagapaglinis ay tiningnan pa siya ng may galit. Ah, bobo pala siya. Tila biglang napagtanto ng mga tao mula sa mga kilalang pamilya kung ano ang nangyayari. Tumawa si Alder sa galit. Oh, Jillian. Hindi ko alam na mayroon ka palang espesyal na interes. Pinili mo ang isang tanga bilang iyong asawa. Mukhang lahat ay tatawagan ka na Mrs. Tanga pagkatapos nito.